Okay, December 11, 2023, Monday, Dark and Light Side episode of Life 75. Alamin natin saan ba galing lahat ng binabatong kamalasan sa araw ng Lunes ninyo. 2 linggo mahigit na lang. Tapos na ang 2023. So kung ayaw nyong matapos ang buhay nyo, relasyon nyo, negosyo nyo at kung ano pa man, magparitual kayo bilang panangga sa unang biyernes ng taon na posibleng malugi, magkahiwalay, matalo, at saka kung ano-ano pa. Okay? So mag-ingat kayo dyan, magparitual kayo bago pa mahuli ang lahat. Lalong-lalo na sa mga nagkakasakit dyan, na matagal nang hindi gumagaling, magduda na kayo. Baka, bago mag first Friday ng 2024, wala na kayo sa mundong ibabaw. Ito, unang dahilan. Sabi ko na page of source. That's the message of reasoning. And then, 9 of Pentacles, and the third, 3 of Cups, di ba? Ito kasi nakakalimutan natin yung natural at na mga basic na dapat nating gawin sa buhay, lalong-lalo na kung may pera tayo, no? Nagsasaya tayo kahit saan, nagkakaroon ng happiness. So, yung message ni universe dito is you have to be yung para bang practical na. Kung meron kang pera sana, wag mong iwaldas, wag mong sayangin. Siguro yung message ngayon dito is, kung ikaw nakatanggap ka ng sahod mo, bonus mo, 13-month mo, i-budget mo, i-set aside mo sa tamang paggagamitan ng pera or pagkakagastusan. Kasi, lahat ng tao, pagdating ng January, February, lahat yan butas ang bulsa. Okay? So, ito yung mensahe. Kaso lang, ito din yung dahilan ngayon na nag-i-enjoy kayo dahil may 13-month, may mga maraming Christmas party, gatherings, etc., etc. Tignan natin dito. First card. Diba? 8 of Swords. Lagot. And, the Magician. And the third, Judgment. No, nakakatakot. Okay, kasi yung mangyayari is, magkakaroon ka ng, magiging, matrap ka. Ikakasabi ko lang, matatrap ka sa dami ng bayarin mo. Kung yung sahod mo, yung 13-month mo, lahat yan, ginamit mo, at hindi ka nagbayad sa pinag-uutangan mo, trap ka. Wala ka ng panghanda sa Pasko, wala ka ng handa sa bagong taon, wala ka pang pera pagpasok ng bagong taon, di ba? And then, kahit anong dasal na hihilingin mo, no, yung ibibigay sa iyo na judgment is yung deserve mo. So, ibig sabihin, kapag nakita ni universe or ni God na ikaw yung tipo ng tao na hindi mo rin kayang pahalagahan yung mga blessings na ibinigay sa iyo, at hindi mo rin kaya itong tipirin at balansihin, di kung deserve mo magkaroon ng bad karma, then yun, mangyayari yung bad karma. And then yung isa doon sa bad karma na yun is posible na kung yung pagkakamali mo is patungkol sa pera, may mga tao kasi na hindi nila matanggap, no? Na hindi mo sila harapin or magbigay ka ng maliit na explanation. Or sabihin mo man lang na pwede kang magbayad pero installment or ganito, ganyan. Pag hindi mo ginawa yan, talagang matatrap ka. Magkakaroon ka ng maraming problema kasi sila mismo na kailangan din nila yung budget nila. Magdadasal din sila na mamalasin ka, may mga ganito, ganyan, di ba? So, kung ayaw mo mangyari yan, magpa-reading ka, magpa-ritual ka, no? Magpa-cleansing ka, lalong-lalo na kung yung breadwinner mo is tagilid, no? Ibig sabihin nun, marami din siyang problema kasi kung sino yung taong mas maraming dinadalang obligasyon at responsibilidad,
yun yung mga taong malimit, binibigyan ng pagsubok sa buhay. Okay? Sana, ano na ito, straight to the point na. Alam naman natin na sa tuwing nangyayari ang Pasko, the first quarter of the following year, talagang lahat tumba. Kasi lahat niyan, nagkakaroon pa ng recovery. Okay? So, eto na yun. Adjust na kayo, magpa-ritual kayo, magpa-cleansing kayo, and then everything will just go well. Hindi natin alam kung yung tumama sa inyong kamalasan is gawa ng tao or talagang deserve nyo. So, dapat mo malaman yan. Okay? Thank you.